Hey, what's up sa inyo mga kakwento? So, kumusta? Ganda lang panahon, no? Maaraw, matingkad yung araw. Sarap maglakad-lakad pagka ganyan. Si Lolo papainit. Ayan. So, mayang hapon pa naman yung ating pasok. Kita niyo mga kakwento, yung dami ng solar panel na yan. Yung mga may pera o mga tawag dito, mga apartment dito sa Japan, kadalasan may mga solar panel. Laking tipid na yan sa kuryente. Dami oh. Laking tipid na yan. Gaano kalakas yan, kadami yan. So ngayon, dahil mamayang hapon pa naman yung ating schedule sa trabaho, sagutin natin yung mga tanong ulit ng ating mga viewers. Meron tayong time na habang sasagot natin, tara magkape. Lamig. Baba tayo para hindi tayo maka-istorbo ng mga natutulog. Pansin nyo yan, talagang tahimik. Bawat kwarto dyan may natutulog dyan. Sarap maglakad-lakad ngayon dito sa labas. Matingkad yung araw. Hindi ganong sobrang lamig. Hindi ganong sobrang lamig. Sagot tayo ng tanong. Ha? Ay, nako. Yung company namin nag-issue ng mga helmet bawat isa. Yun libre, bigyan na ng company namin yun for protection nga naman. Kasi nga, 'di ba nung last October ata yun. October nagbigay sila ng bagong batas sa paggamit ng bike dito. So pati yung helmet ibinigay na ng company namin para wala maging dahilan yung mga trainee, mga kasamang kong trainee dito na about sa helmet. Ito mga kwento, share ko lang. Pag kayo ay pupunta dito sa Japan, sikapin nyo makaipon ng pambili ng gatong bike. Yan, itong di cambio. Yan, bakit? Kasi pagkadating ng taglamig, tag-ulan, taghangin dito, at ang gamit nyo lang ay bigay ng kaisya. Yung ganito lang. Ito is lang may-ari ng bike na yun yung mountain bike na saka ito. Ngayon, bumili siya ng isang mountain bike kasi nga kapag taghangin, tag-ulan, taglamig dito, napakahirap mag-bike. Lalo pag pasalubong sa iyo yung hangin, lalo yung karga mo ay napagkabigat-bigat. Tapos wala pang cambio yung bike mo at kaisya bike lang, Diyos ko po, kawawa ka. Pero kung naka-mountain bike at mayroong carrier sa likod at mayroong paglalagay ng mga pamili mo, mas magaan yun. Ay, yo. May lumili kong sasakyan nag-gumina sa atin. Kahit mga matatanda dito, nagmamaneho kahit na 70 years old na. Ayan, lalakad-lakad tayo, di ba? Linis dito. Ayan. Ayan, nadya mo des. Nakita nyo naman, nag-gumina si Lola. Si Lola, oh. 60 to 70 years old na si Lola, pero allowed pa rin silang magmaneho ng sasakyan dito as long na kayang-kaya pa rin nila, no? Hindi sila nakaka-perwisyo ng ibang tao. So mga kwento ito pala binebenta sa mga tawag dito, mga second hand car sa Pilipinas, yung mga ganitong sasakyan. Yan, napakarami dito na yan. Talagang itong number 1 service ng mga Japanese dito sa Japan. Ito mga Daihatsu, Honda, Toyota. Yan, tarak-tarak kung tawagin nila sa may bandang gawin ng Visayas. Yan. So ngayon, bago totally maubos yung oras natin sa pagkikwento na kung ano-ano dito, sagutin natin yung mga katanungan ng mga viewers natin. Congratulate muna natin si Idol Del Moto dahil siya ay na-select na. So sabi niya, salamat sa vlog mo Idol. Kita nyo naman, kahit paano, kahit pakunti-kunti, nakakatulong tayo sa mga nangangarap mag-Japan. Salamat sa vlog mo Idol, selected na ako. Tapos aral ng Nihongo. Para sa iyo Idol Del Moto, pagbutihin mo mag-aral ng Nihongo. Pagka ikaw ay marunong mag-Nihongo, pagdating mo dito, kahit paano nakakaintindi ka na napaka-basic. So madali ka makaka-adapt ng trabaho mo at makakaintindi ng mga pinapagawa sa'yo kung kahit paano ay nakakaintindi tayo na mag-Nihongo. Kaya advice ko sa'yo, pagbutihin mo yung iyong pag-aaral ng Nihongo. Tsagain ninyo yung pag-aaral ng Nihongo para din po sa inyo yan. Naman kay Idol Heart. So ang sabi ni Idol Heart,
Sir, paano naman kapag biyasa ka na sa Nihongo? Mapadali na ba ang pagtatrabaho natin dito sa Japan? Paano bang sitwasyon mo, idol? Kasi mayroong mga Nikijin, idol, ano? May mga Nikijin dito na nag-i-invite ng mga kamag-anak nila every 6 months. Pinapapunta nila na yung kamag-anak nila dito dahil sa pabalik-balik na yung pagbalik ng mga kamag-anak nila dito. Pero yung mga kakwento, no, hindi ho sila allowed magtrabaho, kumuha ng part-time job. Ang lang sa kanya tourist visa. So ang pwede na nilang gawin dito sa Japan ay talagang mag-tour. Kung ngayon kung part-time job sila, panigurado yan ay pinagbabawal sa Japan kasi nga tour lang yung visa nila, tourist lang yung kanilang pinasok dito, kaya magtutour lang sila. Ngayon dahil sa nga pabalik-balik na sila tutor dito sa Japan, so nagiging biyasa na yung mga yan sa pagsasalita ng Nihongo. Ngayon ang tanong mo, kung ikaw ay isang Nikijin, ay ikaw ay laging na-invite ng iyong kamag-anak o kaanak na magpunta dito sa Japan at naging biyasa ka sa Nihongo, at ang tanong mo kung papadali na ba, paano ba sa pag-a-apply? Kasi ito yung kakwento kung ikaw ay biyasa na sa pag-Nihongo at mag-a-apply ka, so pabor nga talaga sa iyo yun. Pero ang problema dyan, kasi sa trabaho namin mga kakwento, no, sa trabaho namin, hindi lang dapat biyasa ka sa pagsasalita ng Nihongo, dapat marunong ka din magbilang, marunong ka din magsulat at magbasa. Kasi minsan ang mga leader, yung mga leader ng mga bawat department, may binibigay na schedule na gagawin. Kagaya sa amin, binibigyan kami ng mga papel, schedule na gagawin sa buong maghapon. So nakikita namin din kung ano-ano yung magkasunod-sunod, kung ano yung gagawin namin. Dapat marunong ka din magbasa at magbilang ng Japanese words o yung dapat marunong ka dun sa pagbibilang at pagbabasa. Kasi kung hindi ka marunong magbasa, so paano mo maintindihan yung magiging trabaho mo? Kung ako sa'yo, idol, kung halimbawa marunong ka mag-Nihongo, talagang pabalik-balik ka dito sa Japan bilang tourist at talagang hindi ka lang po pwedeng kumuha ng trabaho dito na direct, kailangan mo talaga dumaan ng agency. So talaga dadaan ka ng agency, at sa mga agency ang patakaran ng mga yan ay talagang kailangan yung mag-aral ng Japanese language. Ano ba kinakatakot natin Japanese language? Alam nyo ba, para sa akin mas pabor pa talaga yung nag-aaral talaga ng Japanese language, kasi para din sa atin yung pag-aaral ng Japanese language, mga kwento. Para din po sa inyo yan kasi hindi naman ituturo sa inyo ng mga agency yan, at hindi i-required ng mga company dito sa Japan yan na dapat kayo ay kahit paano ay marunong kayong makaintindi ng napaka-basic na Nihongo. Kung hindi nyo kailangan, kasi kailangan nyo, yan talaga ang magiging parang yun talaga magiging sandatan nyo pagdating nyo rito yan ang talaga magiging yan ang talagang magiging kumbaga parang yan lang nakikita kong paraan para maka-adapt kayo ng trabaho, maka-communicate sa mga kasamahan nyo, lalo sa mga Japanese na trabaho ninyo. Yan lang yung nakikita kong paraan. Kaya dapat magpasalamat pa tayo dahil libre na yung pag-aaral natin ng Nihongo, kasi kailangan natin yan. So hindi na kagaya ng sa Taiwan, itong mga kwento, disclaimer lang po, kasi nung ako napunta sa Taiwan, talaga as in wala pong kaalam-alam sa salita ng mga Taiwanese, yung Cantonese na salita, yung Mandarin na salita nila. Wala akong kaalam-alam. Nagpunta ako ng Taiwan na wala akong kaalam-alam, Pagdating ko sa trabaho, nasisigawan ako, magbilang, magsulat, anong salita, wala akong alam sa salita ng Mandarin. Kaya nung nagtrabaho sa Taiwan, ilang buwan na ako, 1 taon na ako, 2 taon na ako, wala pa rin akong kaya ako sa inyo, magpasalamat pa rin po tayo dahil libre na yung pag-aaral ng Nihongo, para din po talaga sa atin yan. Kasi pagka kayo ay marunong mag-Nihongo dito, tapos nakakabasa kayo, nakakasulat kayo, makakakwentuhan yung mga leader nyo. Laking bagay po yung mga kakwento, ang laking bagay na marunong ka mag-Nihongo dito, marunong ka sumagot, marunong ka makaintindi. Ang laking bagay po ng ganun mga kakwento, So yun po yung pwede kong i-advise sa mga na tatamad na mag-aral ng Japanese language, yun po yung pwede ko sabihin sa inyo. Dapat magpasalamat tayo at pinag-aaral tayo ng libre ng Japanese government o ng mga company ng kasya sa atin dyan sa Pilipinas. And then pagdating nyo pa dito, mag-aaral pa ulit tayo, parang uulitin lang baka kasi nakalimot na yung mga pinag-aralan natin nun. And then meron pa tayong magiging allowance agad ng good for 2 months, 8,700 sa Philippine money, 30,000. Isipin nyo nga naman yung mga kwento, hindi pa kayo nagtatrabaho dito sa Japan, meron silang perang ibinibigay sa inyo na allowance nyo for good for 2 months. Doon po natin kay Sir Idol Mark Kelvin, sabi niya, Sir, paano naman po kami mga SSW after 1 year, paano po kami lilipat ng same category? Ito yung mga kwento, yung isang kasamahan namin, after ng pagiging trainee visa niya dito sa Japan, sa company namin. So bumalik siya, and then pero
ang pinasukan niya ay same category. Ibang category, yung bang halimbawa kung ikaw ay isang welder, dapat pagbalik mo ay welder ka pa rin. Ngayon, ang tanong na kung after 1 year paano lilipat ng company kung same category. Gato yung mga kakwento, no? Kung kayo balak nyo lumipat ng ibang company at same category, kaya natin yung trabaho, kailangan meron pa kayong kakilala o na-contact ng Kaisya. Ha? Ay, Kaisya, ng Kumiay. I'm sorry. Kailangan yung meron na kayong contact ng Kumiay o yung mga tao na nag-aasikaso na mga gustong magpalipat ng company. Yung mga agency dito sa Japan. Kung halimbawa wala kayong kakilala, dapat meron kayong kakilalang tropa nyo na meron silang kakilalang Kumiay o yung mga taong nag-aasikaso ng mga ganyan. So pagka kayo ang maglalakad, malabo po yung mga kwento, hindi po tayo pwedeng dumirect sa mga company dito na mag-a-apply. Maliban na lang po kung kayo ay isang Nikijin. Pero ang alam ko, kahit ang mga Nikijin, mga kakwento, dumadaan pa rin po sila sa mga Kumiay nila o mga agency dito sa Japan. Kailangan nyo talaga meron kayong kakilalang ganon para kayo ay makalipat ng same category. Ganun po kasi dito sa Japan, mga kwento, after ng 1 year bago matapos yung kontrata nyo o yung pagiging SSW nyo sa unang taon na kontrata nyo sa inyong company, ay pwede na po tayo magsipaglipatan ng mga company, pero dapat same category o dating trabaho. Ang problema nga lang, dapat meron tayong kakilala na Kumiay o nag-aasikaso ng mga trabahador na gustong lumipat ng ibang company, ng ibang kampanya, same work. Sa ganun, lahat ng kakailanganin ng company na yan ay dun sila ang mag-aasikaso, sila ang nakakaalam, sila lahat. Hindi po natin alam kung ano yung mga kailangan ng mga Kumiay na yan. So dapat meron talaga tayong kakilala. Kung yun pong problema, dapat maghanap ka po muna ng mga Kumiay dyan. Marami nang pong Kumiay dyan sa newsfeed ng FB. Marami nang nagsishare ng mga SSW na gustong magsipaglipatan. Marami nag-o-offer, marami nag-aalok ng mga agency o mga Kumiay dyan. Last but not the least, ang i-share ko sa inyo good news, mga kwento, by this January sana ma-aproban ng Japanese government yung sasabi nila, yung bali-balita dito na balak na nilang itaas to i-flat ng 1,500 yen per hour. Pagka nangyari, mga kwento, laking tuwa ng mga trainee visa dito, at lalo yung mga SSW, trainee visa, o lahat ng mga dito, anong visa meron dito, laking tuwa na ng pagka ganon. Kaya kayong mga nag-a-apply dyan sa Pilipinas, kayong mga hindi nasiselect, kayong mga ngayong na-reject na, huwag kayo mawalan agad ng pag-asa. Mag-imbis na magmukmuk kayo, magdamdam kayo dyan, mag-research ulit kayo, magtiyaga kayong mag-research hanggang sa huwag kayong tumigil sa pangarap yung matupad. Kasi walang ibang tutulong sa inyo kundi ang sarili ninyo. So paano? Hanggang sa muli. Salamat.